ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. So nabungkag ang inyong grupo. Pero naagapon sila karon pero so mura og kamo nga mga membro na mura og nawad alagana no? Kay wala na ilikong pundasyon ang inyong panimbaho. So sa wa pa ka may mabordag din Katoliko kadaan. Pila mga katuig nga naay mabordag eh? Ano po mga 2 years. 2 years? 2 years na. Nabunyagan ka dito? So may rasonin mo nga ning babunyagon ka? Ay, wag na daw ko ba kanang feel ko ng presence dito wag na. Mura po sila tinuod. Huwag yung paminaw sila mura po tinuod no? So ang decision ka karon nga mabalik sa Katoliko. So sa imong pagbalik sa Katoliko karon nagdesisyon ka sigurado ba ka nga Katoliko mo tinuod na sila? Please, ako ang ako anan dyan pagka-apit dyan ni Father Darwin, nakasabot ko mga na di ay sa katong mga rason nga anong nabalik ko sa buhay natin pag ito mas na inaw pagkaroon nakasabot ko mga So tungod ni Father Darwin sa iyang mga kuan, market preaching, ano sa mga kanain nyo nga nakasabot ka market preaching or sa wali sa radyo? Katong once nga wali sila sa secret. Dito sa secret. Last year. Katong nakita ka na ko to. Dito ko. So dito. Ikaw man dito no? Nakahinumdum ko, ikaw to, katong das doon, no? I see na. Ikaw dito. So dito na tinawan ka. So kato lang tinawan ka pero butang na to. Kato lang natinawan ka pero daghan pa mga doktrina nga wa pa nimo matinaw. So pinagi na kita na siya kanang adult catechism. So dako naman ka akong kuwari mo kini mga libro, mga reference. So ako ning basahon Biblia o mga referensya kay kung makasiguro ka sa simbahan pa lang daan mutuo na gani ka sa simbahan pa lang daan hindi na ka pwede mo balhin pag laing tinuohan. Bahala na ba mga doktrina wa ka kasabot ng uban at least nga nasayod ka, kumbinsido ka nga ang simbahan Katoliko mao ang tinupos ng Ginoo. Di ba? So para makasabot ka sa ato ang istorya karon magkuan ka magampo ta no? Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lang itong amahan, aniya kami karon. Ipadala Ginoo imong balang espiritu aron sa paggiya, paglamdag sa mong igsuon nga si Sister Sister Joan nga nakaalanggat siya sa kamatuoran Ginoo nga imong gitukod og mga pagtulunan nga iyang nadunggan. Kung hindi karong tagnaa natagi kami sa kadasi diha sa pagtudlo o sa pagpamati sa mga kamaturan nga imong ibilin diha sa imong simbahan. Kaya nasayod ka Ginoo nga imong simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mo sa kining tanan among ipangayo pinagi ni Kristo nga imong anak o sa pangaliya o sa among langitnon nga inahan mahal na Birhen Maria. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mayang gabi, sister. So, ang imong pagpanguros, kamusta na ba kanibalik ang pagpanguros? Karon lang. Ha? So, karon lang. So, kaya yung pagpanguros na nahayagan na ba ka? Anong manguros ta? Ang pagpanguros usa na siya ka simbolo sa mga Kristiyano sa una pang panahon pa sa mga apostoles. O hatod ka na karon ay bugto nga practice nga manguros ka. Kaya matod pa sa dictionary, cross is the famous familiar symbol of Christianity. So ang cross diay mo ang pinaka nailhan nga simbolo
nato mga Kristiyanos. Muna nga mga Kristiyanos sa nung panahon ko makitaan sila nga naa sila timaan sa cross, pamatyon sila. Pero nagmadaugon man ang Kristiyanos, muna nga hantong karon nagabaton na tao kagawasan nga pwede na ebanghelyo ang ato ang timaan nga mao ang cross. Muna nga dita maulaw sa pagpanguros kay kini pagpanguros usa ni katimaan sa mga Kristiyanos o pag-apo usab sa mga demonyo. Ngano kay diya sa itong pagpanguros atong gilitok ang Amahan, Anak, ang Espiritu Santo o pinagi niya ng tulo kita maglakaw nga ipanalanginan sa Dios. Ang Dios adunay usa ka ama, adunay tulo ka personas, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ug ato ning ipatik sa atong tibok kalawas ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo manalangin kanato ang Dios. Daw tala ang pagpanguros dayon kung ang atong litokon sa ngalan sa yawa sa demonyo panuway. Mura na daw tala. So, ayaw na nagditukan ang na kay dautan ang pagpangulos ko muna atong litokon. Pero ang litokon to sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, dili na siya dautan. Kaya na sa Biblia mabasa Mateo 28:19 hangtod 20 nga binyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. O atong gigamit ang pulong Amahan, Anak, Espiritu Santo diha sa pagpanguros. Unya, ang simbahan nga atong pangitaon mao gyud ang gitukod sa atong Ginoo. Kaya sa Buhat kapitulo 5 versikulo 29 atong basahon sa Makadiyot sister. Buhat kapitulo 5 versikulo 29. Blard gamay akong kuan. Makaklaro ka ba ka? Maglayo-layo ang suga to ang suga ko sa ibang bag. Basahan ko na sa kuan ba. 29. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles nitubag. Kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tao. Okay. Kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tao. Aduna karoy 45,000 ka mga pundok sa tinuuhan karon nga nagdominar sa tibuok kalibutan. Unya usa na gani ani ang imong tinuuhan giapila. Kini pipila lang niya ako ang ipang kuan koleksyon. Daghang kayo ang mga common kayo nga mga religious organization nga nagdominar din sa tuwa niani sa Pilipinas. Unya, kini niya sila, pulos sila nag-angkon nga tinukod sila sa Diyos or tinukod ni Kristo. Yung nga nilang mga born again, sila kuno tinukod ni Kristo. Pero, kung ato ang tanawon ng ilang kasaysayan, kaya doon na may gitawag church history, ang matag simbahan adunay kasaysayan. O ato ang subayon ng ilang kasaysayan, dunay tao nga responsable na mo ibang tutukod. Unya, matod pa ni San Pedro, dili na to dapigan ang iya sa tao, kundi ang iya sa Dios. So ato ang pangitaon simbahan nga iya sa Dios. Kay kining mong simbahan nga iya sa Dios, usa kini siya ka gingharian dinhi sa kalibutan nga ang Dios gayud mo ay nagatukod ug kini mao gingharian dili gayud ni malumpag ni bisan pag atakihon maayo sa mga laing tinuhan. Kay laing mga relihiyon mo atake nini. Di gyud siya mabungkag. Ngano sa isaan ni pagbasa. But in the days of those kingdoms, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to another people. So kini mo ang Dios magatukod og usa ka gingharian o kini mo gingharian dili gay mabungkag limagaw sa laing katawhan. So unsa man kining mong kingdom? Matod pa sa iyang footnote sa 44. Basa The kingdom of Christ in
Catholic Church. The Kingdom of Christ and the Catholic Church. Kini atong ibasa nga Biblia, mo ni siya kanang primero nga translation gikan sa Latin ngadtong 1582. So kini niya kay ang Biblia gud kaniya gikan sa Hebrew, Grego ug Aramaic gi-translate ngadto sa Latin. Ang nag-translate mao si Saint Jerome nga to ang Katoliko sad nga gisugo ni Pope Damaso ngadtong 382. O gi-translate kini sa Latin ug ang Latin gi-translate ngadto sa English. So ang primerong translation sa English mao ni gitawag og Douay Rhine version. So wala pa yung mga gitawag o kanang gipatuwa sa mga born again nga King James, King James version. Pareha katutuan rin na ito. Ako na nasa itong ganitong sa kining King James version. Kini ilan ang nag-publish ko dani ang Grace Baptist Church, no? Kaya matod pa sila ang kwadri pasiuna. Matod ba nila, the religion of England and of most of Eastern Europe in the 14th century was Roman Catholic. Kaya di man nato ang kining relihiyon nga lang mga 14th century may lain ang Iglesia Katolika. Kay ni butho kining mga protestante mao man ang pagguha ni Martin Luther. Si Martin Luther mao amahas ta ng mga protestante mo na nga dunay ning supak sa simbahan Katoliko. O kining tanang mga relihiyon karon mga religious organization karon anak ni Martin Luther na gitawag Lutheran Church. Kay sila nakanya man sila og basa sa Biblia ina iya interpret sa Bible di pareha kita ilang interpretation mo na nga nagtukod og laing tinuhan kay mas bright man ako sa ang usa pod mas bright pod mo nagtukod pod og tinuhan muna ilang gyang kondere Jerome translated the Bible into Latin Vulgate or common Latin of his day. Working from Greek manuscripts, he completed the Gospel in 383. So, kini si Jerome, niadto gini sa halila, gipuy-an giniya ang mga dapit nga giskutan sa Scripture o iyang i-translate ngadto sa Latin Vulgate. Ug nahuman kini niadto kanang 404 to 405. So ilang yan ko silang libro, di ba? Ilan ba ni? Basta ni siya. Ilan ni nga libro published by Grace Baptist Church. So kita ang hinungdan nga doon na Biblia nga mikatap din sa kalibutan. So imposible yung kita mo'y masayo nga kita may tinuod nga nagkanang compile sa Biblia gikan sa mga scripture nga gipang collection sa nagkailaing mga lugar nga dinhi pangsulatan ni San Pablo, San Pedro nagsulat. Gipang collection ang mga libro nga nasulat sa Hebrew, Grego, Aramaic ug i-translate ngadto sa Latin ug mao ni karon i-translate sa nagkailaing mga lengguwahe sa ato ang nasod. Aron masabtang yun ang ebanghelyo sa mga tao sa tibuok kalibutan. Muna nga din nabasa na nato nga sa to, the Kingdom of Christ and the Catholic Church. Kini niya siya. Muna siya mahal o pangitaon o gikan pa ni siya sa hulilan o ang nagdaan din mo si nadiri karon hitan-on nato si kini si Ma'am Nonet Madrinian Bulo. So maya magtanaw Ma'am Nonet iyan ning dala si Ma'am Nonet kay
gikan man si padre o si ma'am dito sa Hulilan pag wala ni abot. So kini ilan ning dak. Ako to gi pangandoy nga moabot ni. Kaya ang kasagaran ko nato diri nga Biblia kanang dili man gyud mabasa ang term Catholic sa ubang mga version. Pero sa arigata sa history, kining gitawag niya siya og Britannic ba kuana? Britannica. Ang kuana ni dili ang Katoliko. Imingon mo sila nga Catholic kuana na siya encyclopedia dili wa gisgot diri nga si Kristo may founder sa Roman Catholic. Pero ngayon diri na Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century. So, bisan ang wag hiskot diri nga founded by Christ. Pero kung imong sabton nga kining Iglesia Katolika Romana mao kini ang magabalik panahon pa sa mga apostoles. O suportado po din siya sa kining Webster Elementary Dictionary ang Merriam-Webster. Ato pa diri pareho basa sa ano basa? Catholic, a member of a Christian church tracing its history back to the apostles. Sa kanang Katoliko, membro sa Kristohanong simbahan o matpas ka sa isayan, makabalik nato sa mga apostoles. So kita nga simbahan, kita ra gyud ang makapatpas balik sa mga apostoles. O kini niya gamit man sa kanang gigamit na sa eskwelahan. Kanya magamit po ani ang kasagara mga iglesia ni Kristo. Asa na to? Kini? Ang kasagara mo gamit po ani iglesia ni Kristo po. Pero sa may giingon diri ato ang basahon sa Tagalog, no? Ang mga unang simbahan ay payak na samahan. Ito ay binubuo ng maliit na grupo. Ang bawat isa sa mga ito ay tinatawag na Ecclesia. Salitang Grego na ang ibig sabihin ay pagpupulong. Noong wala pang gusali para sa kanilang pagpupulong. Marami sa mga unang Kristiyano ay nagkikita sa mga tahanan. Yan as mga balay nagtiguman kay nato panahon na god. Gihingilan man sila sa mga Parisiyo sa ilang sinagoga. Sa dili sila kasulod sa templo kay ang mga Parisiyo god wa man modawat sa Kristyanismo nga pagtuon-an. Mo lang ilang gi-reject ang Kristyanismo o galit si Kristo ilang gipatay. Mo lang dito sila nagtiguman sa mga balay-balay. Gamay pa sila nga panahon na. Ikan sa 12, miabot og 120, miabot og 3,000, o hantod karong milyon. Ang simbahan sa Roma ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo. Ito ay itinatag ni Pedro dito sa Roma. Kisa mas Pedro? Apostoles. Ang pangunahing apostol ni Jesus. Sinasabi ng tradisyon na si Pedro ay namatay sa Rome bilang martir. Ang paniniwala ng mga obispo ng Rome, ang mga kahalili ni Pedro, ang dahilan kung bakit ang Rome ang naging sentro sa simbahang Kristyanismo. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran at katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin,
si Jesus ay nasa simbahang Katoliko. At ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. So, kini niya, gigamit ni sa eskwelahan sa grade 3, kasaysayan ng daigdig. So, dili man pwede nga itudlo nato sa mga bata ang mga bakat, di ba? So, kamatuoran kining niyang maong nasulat sa libro, grade 3. Unya, kung atong tanawon anay niya, kining gitawag og lands and peoples across the sea. Kung atong tanawon diri, usa siya ka history gihapon nga sinuwat ni Lopez Castaño Navarro. Nga matod pa diri, ngano nga gitawag tag Romano Katoliko tungod sa rason mo ni how Christianity won. For many years, the Christians suffered at the hands of the Roman torturers. Sa dahang mga katuigan, ang mga Kristiyanos nag-antos sa pagdagmal sa mga Romanhon. They came the reign of Emperor Constantine the Great sa panahon ni Emperor Constantino nga batugan. These rulers supported the new faith. O kini maong pangulo may suporta sa bagong pagtuo, and he himself became a Christian afterward. Nahimo siya Kristiyano. He approved measure for the spread and propagation of Christianity. Iyang giaprobahan ito sa iyang imperyo nga ang pagpakuyanap sa Kristyanismo kay si nahimo naman si Kristiyano, di ba? Unya, it was declared Sunday to be a day of rest for Christian all over the world. So, dito siya imperyo, iyang gideklara nga ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos nga mao ang Domingo, dili na sila pagalutoson, dili na sila pagapatyon, kundi hatagan na sila kagawasan. Kay kining adlaw god, mao man ang adlaw nga ipapahulay sa mga Kristiyanos, ang adlaw sa pagabanhaw sa Ginoo. Muna nga doon sa si kagawasan. Ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos nga magtago-tago sila kaniadto, libre na sila. Ngano? Gideklara ni Constantino nga sila hatagan ng kagawasan sa ilahang adlaw nga ipapahulay sa ilang pagsimba dito sa iyang imperyo. So from the reign of Constantine to date, Rome has always been the center of Christianity. And not only that, today it is the center of Catholicism. Muna kitawag tao kining Roman Catholic Church. Ngano kay ang pagtuo sa taga-Roma mikaylap sa tibok kalibutan, miabot sa Espanya, miabot din sa ato sa nasod sa Pilipinas. Mga gitawag tag Romano Katoliko. Dili ta Roman sa Kristen, kundi Roman Catholic sa pagtuo. Kay matod pa sa Roma Kapitulo 1, versikulo 8, ang masugod na 5. Malihog basa rin. 5. Pinaagi ni Kristo na dawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol. Aron tungod og alang sa iyang ngalan makabit ang tanang katawhan aron mituo sila umutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Ang Roma gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Balay City. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma og gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan ang kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. What's so? Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nagsangyaw sa tibuok kalibutan ng inyong pagtuo. So, ang pagtuo sa taga Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. Unya, dito na ang sentro sa Kristyanismo o mo na nga bisag asa dapit ang nasod sa kalibutan kung motuo sa Kristyanismo kinalang mo ilag yun nga atong sentro mao ang Roma. Ngano tuwa dito ang atong Santo Papa naglingkod. Wala nga ang Philippine history po mo ni siya the Philippine a unique nation by Dr. Sonia and Zaides.
with Dr. Gregorio. History of the Republic of the Philippines. So may giningon din eh. Mali. Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Ang pinakadako nga gikabilin sa mga Espanyol na itong mga Pilipino, mo ang Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. Kaning Romano Katoliko nga tinuhan. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Founded by Jesus Christ. So, gikan sa kining kuan Roma, miabot sa Espanya, miabot sa Pilipinas nitong 1521. March 16, 1521. Pinanguluhan ni kuan Padre Pedro Valderrama. No? Nakabasa ba ka na sa history? Wala nga, kini ato ang simbahan Katoliko, mao gayon kini ang gipokod sa tuang Ginoo Jesucristo mo sa ato kini labanan kini mao simbahan. Gani niya, kini ang atong basahan ng ubang history. Rolling it. Go on. Kini. The New Book of Knowledge. Ano basa? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded. That Jesus founded. Matod ba ang Romano Katoliko nga simbahan, ang kanyang kasaysayan, naggikan sa Jerusalem, sa Upper Room, 2,000 years ago. Itong 120 nga nagtigom dito, nga nagpaabot sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Panahon sa Pentecostes. Mao kini atong simbahan Katoliko. Si Kristo mo ay nagtukod. So kita ang tinuod nga simbahan nga nakadawat gayod o nagsaulog gayod sa atong adlaw nga natawhan, or wa may lain nga kanang nagsaulog sa adlaw sa Pentecostes kita naman. Ang sila, di na sila pwede nga mag birthday tungod kay wa man na sila matukod niya itong mga tuiga. So kita lang nga simbahan ang dunay pagsaulog panahon sa adlaw sa Pentecost. Nga kana gitawag na siyang birthday sa atong simbahan tungod kay kita man ang makabalik ngadto. Matod pa sa Encyclopedia International Volume 15, page 520, nangingon, Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Masa na yung libro ha? Encyclopedia International. Dili sila makadinay ni nga libro kay mga dagko di basta-basta ipag-publish ning libro nga dili tinuod. Matod pa? Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos, General, Catholicos, Grego Catholicos, Universal, General, term, generally, applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. So, the same lang, pareha ang gisulti sa The New Book of Knowledge nga kita ang gibubuan sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes. Napailain o. Young Student Encyclopedia, Volume 17, page 2024. Sa may gingon, Roman Catholic Church,
For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. Mga usa ka libo katuig ang mga Kristiyano na sakop lamang sa usa ka simbahan nga mao ang Iglesia Katolika. There were no separate sect or branches. Wala pa yung nagkasiyak-siya katong panahon na of Christianity as they are today. Sa una pa ni pagkasulti. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of one of the Catholic Church. Kaya ang pagsiyak lagi, matod ba, in 1517, another great split occurred in the Catholic Church, the Protestant Reformation. Martin Luther and many other religious leaders protested against the authority of the popes. So, kaya sila, mga rebelde na ato na yung rebelde, ano man, kay nisupak man sa pamunuan sa mga komispuhan. Catholic believe that their religion was founded by Jesus Christ. The Apostle Peter moved to Rome about 60. Kaya ito na ibasa na niya. Kini, sinuwak niya sa kapari nga kasagana pong gamiton sa mga Latinohan. Church History by Reverend Father Ernesto Pralvoy Nese. Matang pa rin, the foundation of the church, Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Klaro sa kayo. Died while he was still a young man. He was probably in his late 30s, mga tuwing 33 of his short earthly life. He devoted about 3 years to his public ministry. Manang itawag siya 33 AD. Kaya tulong katuig siya nga nag public ministry. Kaya kini niya wala naman ang Book of Acts, libros ka matuora, di basta-basta ni mag-publish tag libro nga mga bakak ang ibukan. Naguna na rin, Baptist. Ang nagtukod sa Baptist, isa man si English separatist. Basa. In Baptist origins, in radical Reformation objections to infant baptism, demands for church and state separation, John Smith, English separatist in 1609, Roger Williams, 1638, and Providence. Okay. So, tao lang. Okay, si Roger Williams. Pero Roman Catholic, basta. Traditionally founded by Jesus, who named Saint Peter the first vicar developed in early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. So, kini, ako lang gipahibaw din mo ang mga dagko ng mga libro. So, what na katarungan pa nga bubiya ta kay masapagingon sa buhat 5:29 mo'y dapigan na to ang iya sa Dios, dili ang iya sa tao. Kaya daghan karon ang mga tinuhan nga tinukod lamang tao o kinahanglan atong pangitao ng simbahan nga tinukod sa Dios, ang iya sa Dios. Kay matod pa ni San Pablo diri sa 1 Corinto kapitulo kuan sugod ta diri sa ayata sa 1 Corinto versikulo 1. Kaya ron sabtan. 1 Corinto o kapitulo 1, versikulo 10 ngadto sa 30. Ata, na? Mga igsoon sa ngalan sa tong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkaoyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti
aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. So, mag-usa ra ta ba? Pag-iusa gyud kamo diha sa usa ka hunahuna og tumong. Iyan karon wa man magkayusa. Ilalahi magilang hunahuna og tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila nga kasakop ni Cleo nga kamo nagkabingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usa kaninyo. Malahi magitang gisulti sa mga barangay. Di man parehas gisulti sa Katoliko. Ang usa moingon dapig ako kang Pablo, ang usa moingon dapig ako kang Apolos. Og may nangingon dapig ako kang Pedro. O gadunay nag-ingon, dapig ako kang Kristo. Nagabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Kaysa bunyag. Ngalan Kristo. So, kaya ang ngalan man ni Kristo mo yatong gigamit sa pagbunyag, natural lang. Ang born again, o sa gigamit nga bunyag, sa ngalan ni Kristo. Kung sa ngalan ni Kristo ang imong gigamit sa pagbunyag, dan ato ka sa simbahan ni Kristo magpasako. Di ba? Kung ang ngalan ni Kibuloy mo ay gigamit sa pagbunyag, ato kang Kibuloy. Kung ngalan ni Eliseo Soriano, ato kang Soriano. Kung ngalan ni Kuan, ini ang sa paning Joseph Smith. Kung nagabunyag kanimo sa ngalan ni Joseph Smith, ato kang Mormons. Di ba? So, kaya ang bunyag nga, giginawat na to, bunyag man ni Kristo, ngalan man ni Kristo. Dan, ato ta sa simbahan, nagitupo ni Kristo. O hain man na karon, imo nang naibawaan nga ang Katoliko nga simbahan. So, wala na tayong hanapin pang iba. Dinhilang sa simbahan Katoliko, matagamtaman na to ang mga grasya nga gitukod niya ang pito ka mga sakramento. Una-una, bunyag. Ang bunyag, gitukod ni Kristo, aron ang mga bag-ong na tao, nga wa pa matao sa iyang panahon, makatagamtam ni ini. Pinagis bunyag kita makabaton sa kinaiya ni Kristo, pagkahari, pagkapari, o pagkapropeta. O mahisakop kita sa iyang katilingban nga gitukod, ang Katolikong simbahan, Kristyanismo. Dili matawag og Kristiyanos ang usa ka bata kung walay bunyag. Wala nga kitang Katoliko, masuso pa atong gibunyagan aron mahimo na siyang Kristiyanos bisag bata pa. Kaya ang kamatayon may gipili, tiguang o bata, masuso, mamatay. Wala nga atong giatok, gianam-anam na to, masuso pag bunyagan. Kay matud pa ni Kristo sa San Juan 3:5, ang tao nga dili mabunyagan, dili makasud sa langit. Muna ang bata, tao di. O, tao. Muna ang apil sa bunyag, kaya ang bata, tao. Ano sa madalang mong tao? Nilang dako na. Tao na na. Ang baboy, bisag baktin, baboy na siya. Baktin pala. Pero baboy na siya. So, muna nga bata, tao man, muna ang apil sa bunyag, kaningon ang itong Ginoo, ang dili mabunyagan, dili masud sa langit. Muna nga, daghan ang mga benepisyo, ang bunyag, makapapas usab sa salang panalundon. Kaya madod ba sa Roma 5:12, nakasunod ang sala pinagis sa katao, ug ang sala nagdala kamatayon. Busa mga matay ang dala. Bata ang tiguan ng matay. Muna nga, atong bunyagan dali-dali ang bata. In case of necessity. Kung ang bata magungaw sa kamatayon, bagong nahimukso, bunyagan na itong dali-dali. Walang gitawag o actual baptism. Ngayon ka, Kukulano, nga bunyagan mo sa galang sa Mahasa, ng Espiritu Santo. Basta nagungaw ang bata sa kamatayon. Wala ang simbahan Katoliko. Naniguro. Naniguro ka. Kaya kamatayon, mura nagkawatan, muabot, nga di ka masayon. Ikaw mismo, di ka kabantay, ano sa ka, mamatay. Wala nga bunyag, magpapa sa salang London, number 1. Ikaduha, aron mahisakop sa katilingbang Kristohanon,
Ikatulo, aron maka kining baton sa kinaiyan ni Kristo. Galatia 3:27. Pinayag sa bunyan, kamo nahiusa diha kang Kristo ug nakaambit sa iyang kinaiya. Ang pagkahari, pagkapari ug pagka-propeta. Wala nga dinhila nga simbahan tama tinaro. Nya dunay kuan na kuan na baka na kumpirmahan na baka? Oh, nakadawat na sa kumpirma. Naibaw ka ang confirmation, humang ka na bunyagan, kinahanglan nga dawaton po mo ang Espiritu Santo. Kaya ang mga apostoles kaniyadto sa dihang gitagaan silang misyon sa Ginoo, ningon ang Ginoo sa mga apostoles, buhat 1:4. Ayaw na ka mo pagbiya sa Jerusalem. Binunyagan na to sila. Ayaw na ka mo pagbiya sa Jerusalem. Dawata una ninyo ang gisaad sa kong amahan nga mao ang Espiritu Santo. Madawat niyo ang Espiritu Santo, mahimo ka mong akong mga saksi sugod sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria o sa tibuok kalibutan. Nga abot ipasabot nga pinagi sa confirmation. Malig-on ta diha sa tuang pagmantala sa maayong balita nga bisan pag ang kamatayon andam tang mudawat. Ngano? Ang Espiritu Santo nagauban na kanato. Mula ngayon ang Biblia, maabot ang panahon nga ang mga lalaki o mga babae pakunsaron ko ang akong espiritu o sila magasangyaw na sa pulong sa Dios. Mula kita nga mga na kumpirmahan, nalig-on na ta o andam na ta sa pagsagubang diha sa mga kasakit sa itong pagsunod ni Kristo. Pero ang uban nga kumpirmahan, wala nila hatagig meaning. Tuwa sila nagpasakop sa simbahang Katoliko, o wa sila magpasakop sa simbahang Katoliko, o nalalig-on ang ilang pagtuo, pinaagi sa pag-atake sa simbahang Katoliko. So nabalik, ibes na kumpirmahan sila, ano mulig-on ang ilang pagtuo sa simbahang Katoliko, nalig-on sila, pinaagi sa pag-atake sa simbahang Katoliko. So, wala nila hatagig meaning ang ilang pagka-kumpirmado. O yan din lang at tumadawat ang gisaad sa Ginoo. Katong gihimo niya nga katapusan panihapon. Nagtukod siya og sakramento nga Eucharist. Niyo siya nga buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako. Buhat Lucas kapitulo 22, 19 nga tasubay. Ipabuhat o guaylain simbahan nga naghimo nini tungod kay mao ra may gisugo ang Katoliko. Mula nga naingon ang Ginoo sa San Juan 6:51-55, ako ang buhing paan nga gikan sa langit, kinsa katong mukaon kanako makabatunog kinabuhi nga walay katapusan. Sa to pa ang Eucharistia ato na siyang maintenance. Makapatuntag kinabuhi walay katapusan kung mag-maintain ta sa pagkaon sa iyang lawas. Asa man na? Wala sa ila. Wala sa imong balay. Kundi na sa simbahan Katoliko kada adlaw Domingo. Okay. Kanang sa unang doon kada mo sa radio bitaw nga kanang kuan sa iglesia nga mga kanang na sila teaching at radio. Unya kanang ingon sila kanang pag-inom bitaw sa kalis nga kuno dili tanan ang inom. Sa katapusang panihapon, ang iyang painom o ang iyang gisugo nga painom ang mga pare. Kaya sa katapos ng panihapon, nagtukod siya sa sakramento sa Eucharistia o pagkapare. So ang iyang gisugo, panginom ka mo, kato ng mga pare. May laigo at panahon na. So, kita ng mga laigo, mo dawat na sa gingon ni San Pablo diha sa 1 Corinto 11:25 to 27. Ato basahon. 1 Corinto kapitulo 11. Basa. Sugod na sa sugod lang ka diri sa 23.
Sa Kaya nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kanimo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug niini. Mao kini ang akong lawas na alang kanimo. Buhata kini aron paghandom kanako. okay, kaya. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug niingon. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa akong paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik ninyo. Kaya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o muinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas o sa dugo. Sa Parisiti ka. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo. O muinom. Bisag asa ni. Nakasala batok sa lawas sa Ginoo. Bisan og bino ra imong kalawat. Nga dili ka takos, nakasala ka sa lawas sa Ginoo. Bisag paan ra ang imong ikalawat, nakasala gyapon ka sa lawas sa Ginoo. Bisag asa ani ang imong lawat, di ba? Layo letter O. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o muinom. Og pa ang igamit. Duha. Ang mukaon sa pan o muinom ang igamit ng uman. Or sa to pa, bisag haid niini, tibuok na nga lawas ni Kristo ang imong kalawat. Matod pa sa 1 Corinto 10:16, ayon dere. Gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan sa nining maong kupa, nakikambit kita sa dugo ni Kristo. No, bisa pag wala kupa, dugo ni Kristo. O sa matag kahaw nato sa pan, nagipikas-pikas, nakikambit kita sa lawas ni Kristo. Ano pag ipikas-pikas na nang ipagkatasan? Lawas na ni Kristo na atong imitan. Kaya may usa lamang kapan, o bisan daghan kita, usa lamang kita kalawas, kaya nag-ambit man kita sa usa lamang kapan. Walang ipikas-pikas, pero bisan kitaghan, ipinopino, usa lagi na kalawas ni Kristo. Wala nga, ayaw ka bala ka na bisan o kahatagi o bino, tuohig yun, nga bisan kanang pan, tibuok na kalawas ni Kristo. Masagingon? Kaya may usa lamang kapan, o bisan daghan kita, usa lamang kita kalawas, kaya nag-ambit man kita sa usa lamang kapan. Sa paano na siya? Usa lamang kalawas si Kristo. O kanang pagpikas-pikas, di ba, at nag-iamot-amot na ito si Kristo. Walang pasabot na idaghan ng Kristo, kundi kanang pagpikas-pikas o pagtipik-tipik, timaan na nga kitang tanan, pulos na kadawat ni Kristo. Apan pila ka Kristo, usa lang ka Kristo, usa lang kalawas. Wala nga, nindot ang mga pangutana. So, nindot kayo kung naakidahang pangutana. Kanya gusto ko, nga kanang imong nalibgan, aron musamot pa ang kaligon sa imong pagtuo. Usa pa may imong pangutana? Bayan sa bunyag. Bunyag. Amo-amo ang last lang na hibawan is kanang ang pangutana nila mostly kay ngano kuno bunyagan ang bata na wapak ni makaya. Okay. So, muna to, naliguro ta, ang simbahan na niguro, tungod kaya ang kamatayon, sigurado, huwag ipili, batang tiguang. Nanyaningon si Kristo diya sa Juan 3:5, ang tao dili malangit, kung dili mabunyagan. Sa to pa, ang bata tao man, apil sa bunyag. Kay niyo man si Kristo diya sa kining Mateo 19:14 ngadto sa 15. Paariya ka nako ang mga bata ug ayaw silang pugi nga mahidool ka nako. So, bisan og masuso pa, matawag na siya Christian. Wala nga kung bata nga may bunyag, usa na siya ka pagano. Kaya magka-Kristyano sa tao ang bunyag ba? Bisa pa binunyagan ang ginikanan, pero ang anak way bunyag, di kina matawag Christian ang ginikanan.
Wala, kana itong mga igsoon ng mga dili Katoliko, nagdadala sila ang bata nga dili Kristiyano. Sila, sigsimba, mga Kristiyano sila, kay binunyagan kanuhay sila. Pero ang ilang anak, may bunyag. So, ang ilang gada, dili Kristiyano. Hindi sila gilikanan, mga Kristiyano. Kaya rason ko, no, nasa Lucas 2, nga ang mga gagmay, ihalad lang. Ihalad. Ang kanang paghalad, pagtulunan man na sa Judaism, nga ang panganay anak lalaki ihalad sa templo. Way labot babae. Nga sila kay ilang manghalad tanan, so wala na matuman. Wala nga ang bunyag mao na ang halad. Atong gihalad ang mga bata ngadto sa Ginoo pinaagi sa bunyag. So man na siya atong bunyagan ang mga bata. Basta masuso pa. Misla nga ako man nakasabot. Kahit na matupas Biblia, Marcos 16:15 patuohon una bunyagi. So, ingat nga, hindi pwede bunyagan ng bata, kaya may pagtuo. Kaya kanina man si Kristo sa Mateo 18:6, kama 10. O may tungod ng mga gagmay, mga bata, ka nagtuo ka na ko. Kung makapahilayo ang sa katao nila, diri ka na ko, may pahigta ng ilang iliyog, o sa ilang bato, tambos dagat. So, na may mabasa nga ang mga bata nagtuo. Kung mabalang kayo doon ay mabasa nga ang mga bata doon ay pagtuo, bunyagan, dili na may rason. Ang rason sa simbahan ng bunyagan ng bata, dili tuod kailangan sa pagtuo. Kung dili, doon ay papason. Sa lang panulundon. Tangtangon ni siya. Tangtangon ni siya. Kaya kanina sa lang panulundon, may takot ni lang sa bata, nga wala siya masayon. Busa tangtangon po ni siya, hawa sa iyang kasayuran. Dili ni siya pwede hinusulan. Dili ni pwede papason sa kumpisalan. Kaya dili minaiyang siya. Sala ni sa una na itong ginikanan. Ang papason ni, bunyag lang. Karon mo, tayo na ko rin mo. Kung pagtuo ang requirement, ikaw ginikanan, nasayod ka ba nga ang gatas makaayos bata? Diba? Kung nasayod ka, ikaw yung patutin ang bata. Ang gatas makapadako sa iyang buko, makapaligon siyang unod, o makapatubo. So, ayon na pa bota nga mutuo pa siya, gatas na. Nga makaayo na niya. Ayun na pa bota, ginikanan. Ikaw ginikanan nasayod ka, o kasi ang buhaton nga makaayo sa bata, buhata. So, ikaw ginikanan, nahibaw man kang ang bata, ni Cesare, nga para Diyos bunyag. Nga bunyagan ng bata. Kinala nga atong yung pabunyagan ng bata. Kay panginahanglanon ka na sa bata. Ayun napabutang mutuo pa siya nga ang bunyag mag-ayon niya. Ang kamatayon, huwag ipili. Maunahan sa kamatayon. Patuuhon pa na ni mo, mamatayon niya na. Wala nga, kita nga mga ginikanan, mo'y labaw na sayod kung sa panginahanglanon sa bata, kita mo'y maghimo sa agang ibato. Dapat na lang magpabunyag mga bata. O sa inyong yanhe mga ginikanan, o sa mo, magpabunyag midre. Magpabunyag. Di ba ng bata mo tubag? So ikaw ginikanan, kay ikaw may lebaw sa kahinungdanon ng bunyag, ikaw mo ay mudas bata nga to sa simbahan. Magpabunyag midre. Pero haman nagbunyag ang ginikanan, magpabunyag midre sa among anak. Anak. Masa pa man? I-relieve gihapon ato. Kanina gana mako ang topic sa una nga palang kuan ko no wa ba di ko no napapas ng salang panunundon sa paglansang sa Kristo. Wala. Kumapil. Wala. Why appeal? Why appeal na? Ang kamatayon ni Kristo dito sa cross, dili to why appeal to sa ubang mga sala sa pag-upang ng tao. Kay matud pa ni Kristo sa Buhat Kapitulo 2, atong basahan ng Buhat Kapitulo 2. Muna yung kasagaran gamiton sa mga laing tinuhan ko ng Buhat Kapitulo 2.
katulad ang pagkamatay ni Kristo, alang lang to sa mga kanang dagko o ang gasa sa Dios, nasa sa Dios, alang ko sa mga ana sa tayo. Masya. Kung mayon ta nga katong kalawasan nga na gihimo ni Kristo, igo na to siya. Ngano man nga niingon pa man si Kristo sa Marcos 16:15, ang muto magpabunyag maluwas. Di ba? Kana nga punto, kung igo na tong iyahang pagpakamatay sa cross, nangaluwas na maghatang-tanan, nganong niingon pa man si Kristo, paglakaw ka mo sa kalibutan, iwali ang mga balita, ang muto magpabunyag maluwas, apan ang dili mo to pagkasilutan. Wala na siya. Di ba? Yang ingon po diri sa buhat atas ono sugod rin ono 12. Kasi asa to? Katong sa matag pundok, ang pundok niabot og kuan 3,000 sa matag adlaw gidugangan ang ilahang pundok sa mga nangaluwas. Ito. Ito nalit. 15. Sinto 20. Ha? Gidugangan ang 47. Uno 47. Dos 47. 47. Buhat 2 47 to. 47 na. 47 na. Buhat 2 47. Gidayag nila ang Dios o gikaymutan sila sa katawhan. O sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tao nga nangaluwas. So kung luwas na tanya tong kuan, ano ginanay mo ni resulta? Mateo kapitulo 24:13. Marcos 13:13 po na mabasa. Kay kadto lamang makalahutay hangtod sa katapusan maluwas. So kung igo na to, kung maluwas na to, kung maluwas lang talang tao, gano'n na pa man na. Ikaduhang punto, nga si Kristo, nagkuhaan gayon. Nag-ingon nga, paningkamuti ang inyong kaluwasan. Sabi na, hindi na ito maghimo ang mga mayong buhat kaya giduwas na kita ni Kristo. Okay na ito. Tanang mga sala nga, gagmayang sala, mortal sin, salang panundon, wala na. Dili pwede. Doon na tayo buhaton nga pagpamayan. Gano? Kaya doon na tayo mga actual sin. Ang atong mga aktual nga sala, walay labot sa ihang gipagkamatyan. Nakuha niyo mo? Walay labot. Wala nga, niingon si Kristo diha sa San Juan Kapitulo 6, versikulo 51 o 54. Ang mukaon sa akong unod, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Ano, pagkanon pa makasing unod? Ano, kinahanglan mo maintenance na mo, kalawat ta. Aron sa makabaton o kinabuhing walay katapusan. Luwas naman na ita. Di ba? So, di ka kinahanglan. So, inana lang nga rason, logic na itong igamit. So, dili pa to ego. Ang kaluwasan, matod pa sa Efeso 2:8. Efeso 2:8. Ang sa may gingon, kasi wala kasi karang gamito sa mga born again.
Efeso 2:8. Kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Naluwas na kanuta. Busa walay mo kapasigar mo ni sa dili man kini bunga sayak mga paningkan. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita og maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanako. So katong kalasan nga nagpakamatay si Kristo sa cross tungod to sa iyang gasa. Tungod to sa iyang gugma. Matod pa sa John 3:16, kaya gipadala sa Dios iyang bugtong anak sa kalibutan dili tungod aron sa pagsilot kundi aron sa pagluwas tungod sa gugma. So, salamat ta sa Ginoo nga gihigugma ta niya. Apan dili na to imo kaning mingon ta nga bila ta maghimo mga mayong buhat. Luwas na bitaw ta. Sayop na siya nga mga katarungan. Katawa ko gisulti mo kaganina, mo tay kasagaran akong igamit sa mga tao nga mingon nga luwas na, wala kinahanglanan ng mga usapan natin. Wala kinahanglanan ng luwas na ta. Kinalang mo aki mataghukom. Sa Hebreo 9:27, ang matag usab mamatay na yung hukman sa Ginoo. So doon na gitawag individual nga pagkuha sa Ginoo. Individual judgment. Umayo kang binuhatan, dis kalibutan, mamatay ka, ang imong espiritu mabalik sa Dios. Ecclesiastes 12:7. Kung daotan kang binuhatan, adto ka sa impyerno. Kung gamay na kang sa, adto ka sa purgatorio. Pinadayag 21:27, walay gawayng muling uban sa makasud sa langit. Sa to pa, bisan pag nagay gamay sila, di ka makasud sa langit. Kusa, ang purgatorio, hostesya sa Dios. Muna gitawag magpasalamat ang na purgatorio. Kay guay purgatorio, impierno tatangkan. Ngano? Walay perpekto na to. Gawas lang sa mga espiritu nga nahimpit na natuas lang. So, kung talunuan sa mga born again, impierno tanan. O timo pasto. Walay purgatorio, impierno tanan. So, kanang purgatorio, hostesya ka na sa Dios. Muna mapasalamat ka nga ang Dios ka mao mo hila sa atong sala. Kamaw mo tuan, moayag. Ang gamay ari diri, ang dako ari diri, ang waysa diri. So, magpasalamat ta sa Dios nga naa ng purgatorio. Masa pa may mga pagtangan eh. Sumibit. Ako lang ipaibaw sa tanan nga tan-aw na to sa itong live. Angelo Labandero is watching. Ug si Ma'am Nonate Magrinyan Bolo is watching. Kini ato karon gi kanang interview karon gikan sa Born Again Church of Nazarene nga nihukom siya nga mobalik sa tong simbahan Katoliko. Mula nga ito na siyang kanan, doktrinahan, kaya naama po yung pandoktrina na to, kinahanglan mo balik sa Katoliko, kinahanglan malig-on po. Kaya doon na yung ubal nga mo balik sa Katoliko, kunya, matuloi, ang pagduha-duha na gihapon, mo nang madoktrinahan na pugla yung tinuhan, balikin na pugla yung tinuhan. Marie Blake Zion Mala Banan is watching. May pagtan-aw ninyo? Ug si Grace Arellano is watching. Unsa na? Tana siya unsa na. Sabay unsa na. Francis Jade Navaris Theophilus is watching. Lopez Devon is watching. Kung na mo ipangutana mo, isa ni? Johannes? Lohannes? Kasi basa niyo ulit? Lohannes Rex is watching. O si Margie
Kitaw, Lagitaw, Lakitaw is watching. Denmark Apot is watching. Si Yang Kyoko Galaura is watching. Rest Topacio Masanegra is watching. Og si Ezekiel G. Baklaan is watching. Si Ezio si bahasa mana? Claro. Ezio Merlini is watching. Kuani sa Daniel Oliver Ramada is watching. Og si Leonard F. Matol is watching. Malo Rabala is watching. Sikat rin. Og si Myra Legaspi Pekira. Myra Legaspi Pekira. Muna mag-classmate na ko si Myra. Okay. Okay. Si Myra Legaspi Piquera. O si Mimi Manicurista. Kaya mapilido manicurista. Jocelyn Lumang, o Sister Jocelyn is watching atong ubang si di sa Tutulan Dawis. Ray Gunato is watching. Ray, si Pakner Roche Carpisano is watching. Pila edad ni mo na? 17. 17 na ka? Og si Eric Oremore Romero. Eric Romero is watching. Mayong gabi, Brother Eric. Katang ko ba si Ibli? Yes, di na siya Katolik, bro. Oh, tingali ra man good ko. Tingamon ko. Dili na siya Katoliko na siya dati, binunyagan Katoliko pero na doktrinahan sa laing kinuhan. Nabunyagan dito. Kanya pinagi sa amo ang himo nga mag-preaching, mga seminar sa eskwelahan na hayagan sila pinagi sa paghimo nga apologetic seminar. So, kini sila nakapamati ni sila mo na nga mo'y nagahunahuna sila og balik tungod kay natibang-timbang niya nga tinuod gid ang simbahan Katoliko. Kaya kini kung pikaside ato ang pamation, magtuo ta og sakto. Pero kung mahibawan na nato ang pikas, di na ta makatibang-timbang og kinsay naa sa Tinuod. Mana nga ni ato ning gidoktrinahan karon kay ato ning pakumpisalon pohon. Di naman siya bunyagan, kay bunyagan naman pero kinahanglan siya mo undergo siya kumpisal. Ano bunyagan mo Katoliko rin? Ano bunyagan na? Hindi na ka pwede bunyagan o tropa kumpisalon na lang ka. Angel Guardian is watching. Nga gusto ko dahil nga mahimo kang CFD ha. Makakita ka sa mga CFD nga mga manghod pa nimo. Ano kaila ka? Ha? Dahil ang CFD si Bro Enrique Buta. Kung ang amigo na CFD po sa Cebu. Nga muna dako sa una sa University of Visayas. Usa ka police naman si Bro Enrique Buta is watching. Salamat sa inyong pagtanaw. So, napatay ko anday, mga 30 minutes. Kini ko ang akuan, so may lain pa ni mga gusto ni mga matinawan.
na may iglesia ni Kristo magkuno nga mo kuan pero wa pa man tingali. Ang kuan, ikaw kay may kamay niya, may kamay kong salamat kayo ngayon. Ngari ka. Ya, so may gusto nimong kuan. Ipangutana. Daghang katapki ng mga walid pastor. Kasi aram ni pastor og magwalid. Katoliko may birahan. Larawan. Patig larawan. Masabay po tayo ng larawan. Na kaya nang kuan bitaw sa John 3:16 ba na kanang I am the Lord your God. Ay no. Kanang dito ka mo gamit og laingan. Ano man? John 3:16. Hindi. Mas naman ka lang. Kaya hindi ito ka magagamit o laingan sa pag-ampo gawas ni Yesu Cristo. Ano sa masadya nga verse? Ang ngalan ni Jesus Christ. Ay, saan ako eh? Ako ang dalang kang torang man. Oo, Asa ako John 14:6. John 14. Ako ang dalang ng kamatulang kinabuhi walay pagkatusama kung ipangin ako. Mga ang ingon nila direct to God. Mingon sila nga kana ko nga teksto direct to God. Pero i-atras ni magamay sa John 14 verse 1. Niingon si Kristo, salig ka mo sa Dios, salig usab kamo kanako. Kanang Panginoon, salig ka mo sa Dios, salig usab kanako. Dili na wala mo pasabot og direct to God. Kay og direct to God ba niingon si Kristo. Salig ka mo sa Dios, alam mo nako. Di ba? Di ba niya si Kristo sa iyang pag-aris kalibutan, wa siya magpaila nga siya ang Dios. Nagpaila siya isip alagad sa Dios, sulugoon sa Dios. Pinadala sa Dios, propeta, or magsasangya. Nga abot ipasabot niyo si Kristo, salig ka mo sa Dios ug salig usab kanako. Ang abot ipasabot kung salig mo sa Dios, apila po kung salig ninyo. Ang abot ipasabot kung salig mo sa Dios, apilag salig ninyo ang iyang mga pinadala, ang iyang mga sulugoon, tanan dili kay Dios ra. Muna gitudlo ni Kristo. Unya ang magampo ta dili ang Dios lang ang atong sangpiton. Kay doon na may mga anghel. Mangayo sa tagpanabang. Kaya mga anghel butahod buta nila kay sila ipadala sa Dios ano sa pagtabang kanato. Asa mabasa? Hebrehanon kapitulo 1, versikulo 14. Basahin. Busa unsa man di ay ang mga anghel. Silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios ug gipadala niya aron pagtabang ni atong luwason sa Dios. Padala niya ang pagtabang itong luwason sa Dios. Sa daduna di ay mga anghel nga magbalantay. Daniel 12:1, San Miguel Arcangel, San Miguel, usa ka anghel nga magbalantay sa iyang katawhan. Ato pa dili sayop kog atong daygon sila, dili sayop kog ato silang sangpiton. Tuod kay sila man ang atong magbalantay. Muna ang mga santos duha ni ka klase, dunay mga anghel, dunay po mga tao nga mga hingpit. Ang ilang espiritu tuwa na sa langit. Sila makatabang nato kay mas duol na sila. Asa man ang mabasa? Hebrehanon kapitulo 12 versikulo 23. Basa. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Okay. Kini mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na mao ni atong mga santos. Atuwa na sila sa langit karon, nangaliyumpo sila. O kita mo hangyo sa ilang panabang dunggon gayod sa Ginoo. Ang panudlo ni kuan palihog ko anang kuan ni bag itom kana
ang panudlo ni Ellen G. White, kontra nila ng pagdangop sa mga santos, pero si Ellen G. White nagtudlo nga ang mga anghel, mga santos, makadangop na eh. Basaha. Oh. Angels are listening to hear what kind of report you are bearing to the world about your heavenly master. Oh. Asa man? Nasabdanin mo? Ang mga angels din, munang sa mga Unsa imong mga pagsulti ngadto sa ato ang kanang labaw atong Ginoo. Sila mo kana to, mamati na to. O suod na to, o magdebosyon ta sa mga santos, ng mga anghel, mga espiritu nga nahingpit na, kay kanang mga anghel, kanang mga espiritu nga nahingpit na tuto sa langit, may sama man sila sa Dios, may sama man sila sa mga anghel. Mateo 22:29 ngadto sa 32. Ang mga tao nga tuwa sa langit, may sama na sila sa mga anghel. Uyaw sa dayang mga anghel, makadungog sa atong pag-ampo. Kung usa man atong ipangayo ngadto sa atong Ginoo. Kini sulat ni Ellen G. White, founder sa Seventh-day Adventist. So, kita nagtudlo gayud sa tinuod nga doktrina. Kaya na mas Biblia, Daniel Job 42:8. Si Job, si Propeta Job ning direct sa si Elphaz, Sophar, Bildad, Midritsos Ginoo. Nandito kayo ito basahan na ha. Job 42:8. Pero basaha sa kanang city ang masabta nimo. Nandito kayo basaha. panapos. Human sa pagpakigsulti sa Ginoo kang Job, giingnan niya si Eliphaz. Nasuko ako kanimo o sa duha mo kahigala kay wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa akong alagad nga si Job. Busa pagkuha kamo 7 ka turong baka og 7 ka laking karnero ug ihatag kini kang Job ug ihalad kini alang sa inyong sala. Si Job mag-ampo alang kaninyo ug pamation ko ang iyang pag-ampo ug dili ko kamo pakaulawan sumala sa angay unta kaninyo. Kay wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa gibuhat ninyo. Yeah. Gituman ni Eliphaz, ni Bildad ug ni Sophar ang gisugo kanila sa Ginoo ug gitubag sa Ginoo ang pag-ampo nila. Diba? Ninditso ni sa Ginoo ning tulo. Pero gibalibaran sa Ginoo, direct tugad sila. Pero yung lang Ginoo, oy, kamo ba? Dangaw po ni Job, kaya pag-ampo ni Job maya to ang Ginoo. So, kining nindot man ang pagdangop sa mga santos. Kaya mamanay naasa kanang Biblia, ngayon sa Proverbio 14:19 atong basahon, ngayon rin, ang mga taong dautan muyukbo sa mga matarong o sa dakong pagpaubos muhangyo sa ilang panahon. So, kisa ba din mga matarong? Kaya mas kitos. Ang mga taong dautan muyukbo sa mga matarong, mga santos, o sa dakong pagpaubos muhangyo sa ilang panahon. Anong inon pamalaan na? O dito tas Ginoo? Dito ito muhangyo o panabang sa mga santos. Dito tas Ginoo. Okay na. Wala nga kita natay mga pag-ampo, mga litanya sa mga berhen, litanya sa mga santos, ato nang gihimo kay ang pag-ampo sa taong matarong, dako kayo na siya o ikatabang. Matod pa sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 16. Matod pa dere, 5:16. Na pagsugiray ka mo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa kasag-usa,
magampo sa usag usa. Ang pag-ampo sa tawo nga matarong, dako o kahimuan. Si Elias sama ka nato apan siya mainiton nga nag-ampo nga dili unta muulan ug wala gayud muulan sulod sa 3 ka tuig ug tuig. Di ba ka? Kuya ning balaan ug may magampo kining Santos. Kuya ug di niya po ampo siya ug di muwan di yun buwan. Kuya ning mga Santos ug may magampo. Dunggol gyud sa Ginoo. Kuya mingon sila natural kay buhi pa man si Elias. Siyempre, gidungog sa Ginoo. Natural, mga buhi pa man to sila. Kaya namatay naman sila. Lunggon o balay sa Ginoo. Ang tubag, dunggon gihapon. Ngano, wa man sila namatay. Ang mga santos nga tuwa na sa langit, mahimpit na. Tuwa na sa langit, di ba? Pinadayag 6:9 si Jesus. Ang mga martir, nag-ampo sa Diyos. Asa mabasa? Pinadayag Kapitulo 6. Atong basahon. Kaya di ni basahon sa mga pasto. Kaya ang ilang yung basahon, buhay na sila. Buhay na sila. Misinggat sila. Yan na. Unya, gitangtang sa kamero ang ikalimang silyo o nakita ko ilalam sa laran ang mga kalag. Yan itong ipamatay. Tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Diyos nga martir o sa ilang pagkamasinugtanon sa pagsaksi. Misingit sila Ginoo nga labing gamhanan. Nag-ampo lagi. Ingon sila din na mag-ampo. Ginoo nga labing gamhanan, balaan o batuod. Dugay pa ba nimong hukban o silutan ng mga tao nga nagpatay sa kalamo, sa kalibutan? Mingon sila din na mag-ampo. Nag-ampo niwa. Nag-ampo! Kung nakahimo sila pag-ampo alang sa kaalautan sa mga tao nagpatay nila. Kung sa nakaha sa mga tao nga, wa makontra nila. Natural lagi po nang iampo itong mga tao nga nagtinarong nila, nag-imitate nila, o nagadayag nila. Muna nga kita, nga Katoliko, mo ay tuman sa unsay naa sa atong simbahan. Kaya kinira bang mga santos dahil? Mo ni sila magdala sa atong mga pag-ampo dito sa Dios, mga anghel. Na laing anghel nga may dalang bulawan sudanan sa insenso ang miabot o bibarog sa tubangan sa bulawan nga halaran. Gihatagan siya dakong insenso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios o ihalad dito sa halaran nga diha sa tubangan sa trono. Ang aso sa sinunog nga insenso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios misaka gikan sa kamot sa Dios as anghel nga nagtindog tubangan sa Dios. So ang nagdadi sa itong mga pag-ampo ang mga anghel. Kung atong kontrahan ang mga anghel, delikado, iyabo na sa iyabo ay Lord. Wala ni mga tawhan ni walibatasan ni. So, di maabot sa Ginoo ang atong pag-ampo. Yeah. Bisag hinday dito sa Ginoo, pero sawon na sa mga Ginoo. Dili na ayaw. Idugang na dili. Kanang imong pag-ampo dili na kay kami magdali to sa iyang mahimayaw presensya. Di na mangawa na atong pag-ampo. Mubalik mo asawa sa anghel dire kaya ako das punaksan ang tanang pag-ampo sa katawhan ari diri isod kaya ako imodala dito sa halaran. Ingon nga Lord direct ko Lord direct lang ka pero ang mga anghel nga mo'y nagsagang sa imong pag-ampo aron mo'y bagdal sa presensya imong pag-ampo magdugang sa hangin dalhan na sa hangin darang pag-ampo Lord sa mga tao. Ako mo'y nagdala. Wala. Direct eh. Mas labing maayo kung doon natin kuhan. Wala ko nang matutag ng mayo. Di man dyan ka makadritso o antos mayo. Magi pang kagmiyado. Pwede, ato mayo doon. Gusto mag-dritso ka.
Nabilang nakahigala. Uy, ba? Naman, nakituyos mo yun? Dali. Amigo pa mo yun. Pag amigo ni mo ang mayor, amigo sa mayor, ditso ka. Mga santos, natin mga amigo dito, panahon sa ting-ani, kita pilion sa mga santos. Kaya ipadala sa mga Diyos ang mga santos aron sa pagluwas ka na to. Diyos kalibutan. Kung traho na to ang mga santos, kuya, delikado ang may tabo. Ang mga Birhen, nagsige nag-ari ka ito nga di langit. Nagpakita siya sa Portugal, Pulo Kabata. Miyato siya sa Lourdes, napakita siya Bernadette. Miyato siya sa Guadalupe, napakita siya ni Juan Diego. So nagsige na siya sa kakanaog ang mga Birhen. Muna nga sa ito pag-rosaryo, dili na ito kawangon, dili kawang ito pag-rosaryo. Kaya ang mga santos makadungog sa atong pag-ampo. Asa mabasa? Niya sa Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 13. Ngayon rin. Si San Juan animo ay nakasulti ha. Gihatagan siya gahom sa Ginoo. Buhi pa siya ni. Minsan mo para sa langit. Og nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit. Dini sa yuta, og sa ilalom sa yuta, og sa dagat. Ang tanang binuhat sa tibok kalibutan. Sa kanon, nadungog niya tanan. Kung ipambit si Juan sa Dios nining mong gahom, usa paghagi ang inahan. Di ba? So gamito na to ang ato ang sentido komon. Kung gihatagan sa Dios si San Juan nining nga gahom, unsa nakaha ang iyang inahan nga bala nga iyang gidal sa langit. Wala nga, mahal na Birhen nagsigig sa kakanaog sa langit kay si Kristo ning saad siya mubalik ako sa paghukom na. Dili mo ikyas ang Ginoo pag-ari. Dili mo lipat. Ning saad siya nga mubalik siya sa kaiduhang pagbalik. Muna nga siya, mama. Ako hisaad ko sa kong mga mubalik ko sa kaduhang pagbalik. Ano sa paghukom? O ikaw ang magkamagsaad, balik-balik ka to. Pakita sa mga tao. Ingin na sila ito, kinala mag-ampo sila. Pag-usaryo, mga bata. So may mga kalit, buta na. Kanranta, 15 minutes. Magalahala kayo putan. Si Evelyn Leonis Pareho is watching. Evelyn. Mayong pagtanaw ninyo. O si Regine Schrader Niora is watching. Oy, si Sister Regine. Mayong pagtanaw, Sister Regine. Okay. Kasi nga ni mong tinulay, isubti dahil, makailas na rin? Joanne Marie Beronio. Joanne Marie Beronio. Na kay Facebook? Pwede ko ni mo i-add. Ika na po yung magtanaw. Ito yung mga pohon at pang mga batanon ato ang pa sultion din ay 10 anyos, na 11 anyos, may 14. Yan, may na sila musulti. Yan, ikaw, nindot kay kag ikaw mahimong speaker po na mo. Kaya nga no, makaingon juga. Ako mga sister, sa una, nanda ako sa nila. Pero karon, magdipinsan ako Kaya, magdipinsan ako. Ako, ikaw mo gugwa. Kanang doan. Kanang sa Batista. Dugay-dugay ko sa Batista, way kanalay po baboy. Ang mga Katoliko, hugaw pa rin ako. Kaya mukha ang baboy. Di ko mukha ang pista. Kaya ang inyong patron, Diyos-Diyos na. Kanya sa Biblia, ayaw ko magpagkaon. Sa gihalag sa mga Diyos-Diyos. Kanya ka lang na inyong baboy ng ibuhi. Mga na inyong ang gihalag. Para na mo, di may mukha ang pista. Kaya gihalag sa Diyos-Diyos. Pero, masabtan naman nato,
O makasabot na ta, magbalhin-balhin pa nagpamista. Kaon na nito, balis pikas, kaon, balik-balik. Nga naman, kaya makasabot na ta, nakasabot na ta, nga dili tayo na Diyos, kundi larawan lang na sa mga santos. Mana ang Diyos, nagsugod ang ni Moses, pagbuhat og duha ka larawan sa mga santos, kirubin, ibutan kini sa altar, o ako makitagpo diha, tunga-tunga kayo sa larawan. Asa mabasa? Kaya kasagaran basahon nga dahil kining niya Exodo kapitulo 20 versikulo 3. Muna yung kasagaran basahon nila. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kan nako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o musimba niini. Kay ako ang Ginoo ngayon Dios, abubuan ako. Silutan ko katong nagsalikway kan ako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaapat na kaliwat. Lima ka. Kung ikaw Katoliko, kanang inyong mga Katoliko, kamong mga Katoliko, na may mga Diyos. Kasi yung altar, hindi ka na. Larawan. Ayaw ka pa paggamag, larawan sa langit, sa yuta, o bisa ka sa tapita. Ayaw paggamag. Ikaw po, niulis niyo ang balaya. Imo na ipaglabay ito, imo mga nabulto. Imo na ipaglabay. Pero, atas unahan, gabay. Manamutan na sa mga pastor, tanan bigyan larawan, brad, gidili, galigit ka mo, sa tanan. Bisa ka sa tapita, tanan. Pero ni aman lagi sa Exodo kapitulo 25, 18, sa isig katumoy sa tabon, paghimog duha ka kirubin, larawan sa kirubin, larawan sa angin. Nga sinalsal ng bulawan, usa sa isig katumoy nini, himuan nga ang mga kirubin nga unay gayod sa tabon. Kinalang ang matag kirubin, magbuka sila mga pako, aron mapandungan sa ilang pako ang tabon. Magatbagay sila ng tanaw sa tabon. Isunod sa sulanan ang duha kapapan nga bato, katunay 10 commandments, o taboni ang sulanan. Makikita ako ninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa sa ibabaw sa sulanan. Ano pa? Nagpahimo ang Diyos o larawan. Kung yamin nga mga pastor nga, tanan nga, gidili. Tining niya ang ipahimo nga, gidili po na eh. Dito na problema na sila. So, kining larawan sa mga santos, o sa nisika, balaang simbolo. Balaan nga simbolo. Kung matod pa sa kining Salmo 74 Masahon sa 74 na 74 sugod 4. Ang imong mga kaaway nagsinggit nga madaogon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo ug ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila, ilhanan silang kanuogan. Sama sila sa mga mamutulog kahoy sa ilang pangguba, pinagis wasay. O gilumpag nila, pinagis sa atsa o martilyo ang kahoy nga may dibuho. Kung makinulit ba? Ilang ipangpolpog, mag-away ni sa Diyos. Gisunog nila ang templo, o gipanamas-tamasan nila ang imo puloy-anan. Nangahanaw ang tananamong balaang simbolo. So ang mga larawan, mga balaang simbolo, nangahanaw. Hangtod kanus aba o Diyos, magbaby ay kanamo ang among mga kaaway. Hangtod ba sa kahangtulan? Nga biyayon sa kaaway ang imong nganan? Sa ito pa, kini, ang mga tao diay nga nagpalamas-tamas sa templo o sa mga larawan nga naa sa templo, kaaway sa Dios. Mula nga kining kuan sa Ezekiel 41, ang templo sa Dios napuno og mga larawan.
Tanawa ko ni Ezekiel 41, 17. Ang bongbong sa sulod sa templo, gikan sa sulod hangtod sa ibabaw sa pugtahan, gikulitan ng mga larawan sa mga palmera o sa mga kerubin. Ang hulagway sa palmera o sa mga kerubin, nag-ulos-ulos. Matag kerubin, may duha ka naong, may naong sa tao, nagatubang sa palmera, o sa usa ka kilid, o ang usa naong sa leon, o nagatubang kini sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tipok palibot sa templo, gikan sa salog, ngadto sa ibabaw sa puntahan. Muna ang simbahan sa Katoliko, napuno na sa mga larawan sa mga santos ng ato, kisami, biblical ka na. Kita mo ay nagatuman sa nasulat sa Biblia. Ang silagon, ilang igandas ang tanan, mga larawan, mga Diyos-Diyos. Na yung mga Diyos-Diyos, lagi katong mga larawan na way nagrepresenta. Nagama silang ribulto, hindi mo na ilang iisip na mga Diyos. Kaya na mga Diyos-Diyos. Pero kanina itong mga larawan, wala na ito isipan ng mga itong Ginoo. Kundi, ang atong gisangpit, ang buhin nagrepresentar ng tuwa sa langit, ang mga espiritong hingpit na tuwa na dito. Hebrehanon 12:23. Mga espiritu na nahingpit na tuwa sa langit. Sila mo ito ang gisangpit, dili ng larawan. Okay? So, ato pagpunan ng atong pagpalig-on sa imong pagtuon ay ugma pohon, no, Sabado, magsugod na 8:30 lang. Hari na mo 8:30. Onya, mamati ka sa ugma. Nayuban, na ikaw ba, no, mamati ka ugma po. Na ikaw ba nimo. So, padayon ka, ugma pohon sa tuang katikimen, no? Pagpalig-on sa imong pagtuo sa mga doktrina sa itong simbahan Katoliko. Kaya daghan pa kayo nga napasimulan nga murag og sa text pa na ba, nagumuong ba, pagkagawa ba, loading ba kakaroon. Kaya nagunahon na pagkasamta, nagunahon na kasi o sa iputan na, nagunahon na pa ka sa akong ipangnolte. O angay bang dawaton o dili. Pero, karong gabi nagatuong nimo, timbang-timbang ang tanan akong gisulti. Huwag mawa na ko, mutuga na kung dili. Ang importante nga nahibaw ka, nga mauni ang kamatuoran. 1 Timoteo 3:15, ang simbahan mo ang haligi sa kanalan sa kamatuoran. O sa dili ta, ang simbahan dili masayop sa pagpaludlo, sa pagtuo, o sa moralidad. So, mura na ako ang gini mo. Ako ipasalig mo nga ano na ito mapagkamatay yung simbahan? Hindi na ito mo ito paglain pang simbahan. Iyasan ito gawa niya? Kaway mo? Day, Esther? Esther? Kaya ugma pohon, balik ta ugma, tama na po ta sa alas 11. Kaya napakoy, niya pag-anda mo kung pag-utana sa tuwan, tapuhi ko pag-utana, ugma pohon, pag-anda mo pag-utana, aron matinawag ka. Kaya diha sa imong pag-utana, ana ang katinawa. So karon ang ihatag nimo karon, naituwa sa mga santos, pag-ampos mga santos, mga larawan, True Church, bunyag, so ito ba? Naghanong tagay, 20 ni ka subject ni. Pero ato lang isumari, ginagmay lang, tutup sa oras na ito. Ano? Hindi mo niya ka? Hindi. Paligado. Ay, gagawin mo. Asa ang papagmama ni mo? Ang mama to sa papa na sa bahay. Nasa balay? Lamin na itong imong ipaday, imong ikuyong imong papagmama. Dito makabig sa lang tinuhan po. Kataling ko yung mama? Ha? Galing ka tulad yung pagbuwag nga mo sa bahay kayo. Ang plano mo. Dili na sa katolik ko po, mama? Wa na ay katong ni kumpisal dito niya ni kumpisal ko na sila. Dire? Ay kanang kumpisal nga normal kumpisal. Nga. Nya, mo tulingan ni nila.
Ako kaya. Sige na, sige. Ikaw lang. Nag-live na ba ta? So, wala to. Ang mga pohon. Niya dayon. Kini siya, sister. Kanang binunyagan man is Katoliko. So, pagkumpisalo na rin siya. Kanya, kuhanin ni Padre Pohon. Nga, kanabang pas mga tao kanya, ibalik siya. Ipaila-ila sa mga membro. Kanang sa Santos na misa po. Hindi basta-basta nang ihangin mo. Ang uban, ng biya sa Katoliko kay ng lood. Ng lood. Pero, ang kanang papanglood, dali na mahinaw na, pabalikon. Kaya mo, hupas na iya papanglood, mabalik mo na. Na yung bali pang hupas, di pa kita mabalik, balik-balik lang tinuhan. Kaya, hindi ka sa Katoliko, ibalhin ang lang tinuhan. Nang lood na po siya dito, balihin na po sa laing tinuhan. Nang lood na po, balihin, hantod, mawala yung paglood sa Katoliko, mabalik. Pero kinangiyak kay nabrinuas siya, nadoktrinahan siya sa kanang doktrina na to gidaot mo na nga nausab ang iyang pagturo. Mo na nga nahitabo. Ikinahanglan po nga mo-undergo siya og katekise para malig-on siya. Kaduhan naman sila nakabalin, kaduhan na to ang Jesus Miracle to, paan pa kung batak daw si Kwan. Ay, kang Almeida. Jesus Miracle Crusade, kang Willie Almeida. Ako nga, kanyang piyan. May gani kay grasya na kayo ni nga kuhan ka, nakaunahon na ka, gitawag ka sa Ginoo. So, mahimo po kang speaker po. Sige tag seminar sa mga barangay. O sa karong kuhan at mistikugan. Nga daghang board ang ginito. Yung kapitan ka dito sa balista. Hindi matambong siya. Salamat po kay open po sila. Nagi uban nga close-minded po. Wala nga magisuntaan ng mga tao na saman. Marang kabayo ba nga usaray direksyon ba? Naka-appeal mo siya direct organization, sir, sa call, sa Confraternity of Our Lady of Lords. Dire? O, din sa church. Baba? Nang mag-kuhan bitaw, Lugay na? Lugay na to siya. Lugay na. Kaya nga juga nga di na ko balhin na. Basta makahibaw juga sa Pinas Katoliko. So wala kayo lang ipagitawan pa. Ang imo na lang, paabot na ang sulat kawas Ginoo. Pero kung pubahay ka lang Ginoo, dako proseso. Dako proseso mo tuwa ka lang Ginoo. Kaya narabas Biblia nga ang motuo mo pagbunyag maluwas. Kisa may gisugo sa pagpabunyag ang simbahan Katoliko man. Ang mapasakop ninyo maluwas. Ang nasalikoy ninyo, nasalikoy ka nako, o nasalikoy usab sa amahan. Na nagpadala nako. Dako-dako ang proseso sa lang Ginoo. Kuna nga, kung naman gani maluwas nila, Ginoo na rin may bawa lang nga. Dako-dako ang proseso. Kaya lang isalikoy ang simbahan ng lawas ni Kristo. Si Kristo ang ulo. Bidawat nila lagi si Kristo ang ulo. Pero ang simbahan ni Kristo, yan ang isalikoy. Yan ang Kristo. Ang nagadawat ka ninyo, nagadawat ka nako. O wala lang mo dawat ka nako, nagdawat sa pagpadala na. Di basta-basta ng lawas, gisalik ko ay yung ulo imong gidawat. Muna kang hikaon, put-put gidawat yung ulo na imong hikaon. Ang buwan, ang lawas, ang put-put. Imong gisalik ko ay, ang ulo na. So, sige ano sir? Mag-Jerry. Apelido? Cabanyas. Cabanyas? Di ba, kuwan ba na? Nami Cabanyas ito sa mo mga lapas, mga... Di ba ka Cabanyas isda ba? Abo? Cabanyas, yan mga isda, Cabanyas. Gamay na pag may diri, sir. Gamay no? Daghan ang Cabanyas ano? Ako, daghan ko mga parintes inyo. Sure ko, na ako yung parintes dito. Ako ang palindo kay Logan. May baboy, ino. Logan na ito lang ino. Wala. Sige, niya, puhon mo, balik ko man ta. Ito na yung tapuso sa mga pagkapo, sa kalasawahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lagi nang mahal na salamat sa mga ipangayo ng mga Espiritu Santo, na mga naghahatag ka ng mga kadasi, giya,
nga unta ang mga pulong nga amo akarong nadungog Ginoo amo kining mapuy-an o magapaligon sa among pagtuo. O kung ngayon sa Ginoo ang magsuon nga nangita pas kamatuoran. Hayagi sila aron kami mahimong usa diha lamang sa usa ka panon nga ang simbahan imong itukod. Labi na mo magsuon mga pastor na hindi pa laing tinuan. Dapita sila Ginoo o minta magpaubos sila diha sa imong simbahan nga imong itukod. Kining tanan mong ipangayo pinaagi ni Kristo nga mong manunubos. Amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat Inday. Sister. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.